Hi guys, Mommy Park is here. Hello everybody, pasensya na kayo ha. Talagang hindi ko kaya talaga mag-vlog regularly kasi alam niyo naman yung sitwasyon ng Mommy Park, di ba? But in today's video, sa ating mga regular viewers, maraming salamat po. No? And gagawa ako ng tax topic para dun sa tanong ng last tax topic ko. Pero unahin ko muna ang aking mga regular viewers kasi alam nyo na, di ba? Hindi naman ako talaga laging nagvo-vlog ng about sa taxing. At saka dun sa napakaraming nag-PPM sa akin, no? Pasensya na kayo if kung napapansin nyo na nasisin ko lang, hindi ko sinasagot kasi I want to be safe when it comes to telling you or answering your questions, no? Hindi kasi ako ang may K para sumagot ng mga katanungan nyo guys. So kaya pasensya na po kayo. I would like to shout out also my best friend. Tinext niya ako, kinamusta ako. Sabi ko okay lang, coping. And then sabi niya malalagpasan ko din daw yan. So nothing is best but our best friends, no? So, sana kayo nakahanap din kayo ng best friend sa buhay nyo. Mahirap yung namatay na lang kayo nang wala kayong best friend. Pero okay lang yun, ano? Anyways, I'm just a blessed person kasi sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay na may mga support system ako, no? So, also, I would like to shout out Mama Lu Aguirre. Last night, until this morning, nagkaka-text kami tungkol sa bagay-bagay, tungkol sa hanap buhay, tungkol sa mga anak, no? So, talagang sobrang hirap ng ating dadanasin and ayoko siyang i-welcome talaga. I want that 2025 would be another year and another hope, no, na makasurvive tayo, masurpass natin yun. So that's it. So bago ako mag-shout out siguro, mas maganda na unahin na natin yung topic natin in today's video. So in today's video, pag-uusapan natin yung mga challenges na haharapin nyo lalo na sa panahon ngayon ng napakataas ng inflation, paano ang mga gagawin nyo na paano ba, na yung sa mga daily basis nyo, no? At syempre, patok na patok ito or pasok na pasok din ang advices na ito sa mga katulad ko na palakad na sa 3 years up. Kasi I will be 3 years na on March, April. 3 years na ang Mommy Park. And then, ang Lola Park naman na pinutap natin tindahan ay magwa 1 year na yan sa May, April, May. Okay? So, this would be my advices to you guys. Okay? So, sinulat ko na para yung topic mabilis, no? Ayoko din kasi na sobra tayong mahaba. Actually, it's already 12:41. Ang last customer ko ay sila Angel, yung aking mga customer na mga rainbow, no? Na mga malalakas talagang kumuha sa Mommy Park. Okay, so number 1, allocation of budget capital. So, yan ang number 1 ng challenge sa atin. Kasi, humihina ang demand, humihina ang benta, o lumalakas man ang demand, lumalakas ang benta, parehas siya na magiging challenge sa atin. Dahil unang-una, paano mo matidiskartehan na i-allocate ang inyong budget at kung ano-ano ang ipapriority mo. It's easy to say, Mommy Park, unahin ang mga mabibili na mga items. Yes. But sa natutunan ko in 3 years, gusto nating unahin talaga yan. At yan naman talagang inuuna natin dahil basic, no? Ang mga super mabili ng mga items. But at some point, datating ka naman doon sa punto na how you handle yung schedule niya na halimbawa, nagkakaroon ka na ng ahente or kailan ka mamimili. So, we will going to tackle that later on. Okay? So, yung allocation of budget ng ating capital, napaka-importante niyan. Kailangang magaling ka dyan at madiskarte kung ano ang ipapriority mo. That is basic, honestly speaking. But when you are already, no, in actual or nangyayari na yan talaga sa'yo, sobrang hirap. Kasi dadating dun sa time na may sabay-sabay na kailangan mong bilhin. And then your budget is very tight. So, kaya, good luck, God bless sa challenges na yan. No? So, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang diskarte dyan, kanya-kanyang style kung paano ang gagawin. It's all up to you to find out how you find ways. Okay? So, number 1 yan. So, number 2, allocation of capital while having payables or meron tayong mga loans. Ayan, magkadikit yan. Kasi yan yung mga bagay na papaano natin uunahin o ipa-priority, yung mga dapat i-priority kung may sumasabay din na double priority. Kung baga ba sa accounting, double entry. Diba? So, kailangan marunong tayo na dumiskarte pagdating sa ganyan. So, yung allocation of capital while having payables.
So ito yung mga madadalas na challenges or dilema ng mga kasari. So isa na ako doon. Napakahirap, stressful, masakit ang ulo mo talaga, sobrang na-stress ka talaga dahil hindi mo alam kung anong uunahin mo because yung iyong budget ay very tight. Although, gusto mong bumili ng stocks na ganito karami, halimbawa sa bigas 10, pero hindi kaya dahil meron ka pang babayaran at may dadating na ahente at meron ka pang dapat bilhin. So that would be a very challenge sa atin, no? So ang dasal ko lang ay or ang hiling ko lang sa inyo, huwag kayong gagawa ng desisyon na sa tingin nyo maiipit kayo sa isang sitwasyon na malalagay sa alanganin ang inyong dignidad at ang inyong pangalan. So that would be the very good advice that I could tell you, no? Kasi I've been there, I am there. Okay? Number 3, competition. Okay? So this kung mapapansin nyo noon, syempre bago akong tindahan, and I really I'm really amazed sa nangyayari talaga sa paghahanap buhay. So, hindi naman ako nagpakakampante kasi I know na may mga susulpot. No? So, nung una, okay lang. But to have a lot ng talagang nag-open ng mga tindahan dito, talagang tinamaan din kaming mga malalaki. But, ika nga, lagi kong sinasabi, everybody has the right to do the business. No? So, maaaring para sa atin, unfair kasi sila, malaki na rin ang nagiging sales tapos hindi naman sila taxpayer or nagpe-permit or whatsoever, pero hindi natin masasaklawan yon kasi diskarte nila yun, buhay nila yon, no? Ang sa atin na lang ay kailangan mapanatili at mapag-igi natin kung ano ang nasimulan natin. But talagang isa sa ating challenges in our daily basis ay ang kakompetensya. Dumadating pa dyan talaga na yung mga kumparahan, pagkakumpara, bakit sa'yo ganito ang presyo, bakit sa kanya ganito ang presyo, bakit Mami Part ganito ganyan, ganyan. Napakaraming mga tanong ng mga customers, lalo na ang mga customers ay nasanay sila na meron kang sistema na in-implement and then kailangan mong baguhin. Okay? So lagi kong sinasabi, don't focus to your competitors, focus to your customers. And I still tell you the same or say the word or say the wisdom. However, hindi ka dapat din maging kampante. Kasi, syempre, kahit kung maliliit man ang mga nagsulputan, kailangan pa din ikaw ay handa. Okay? Ikaw ay maraming mga ideas na iniisip para puntahan ka pa din. So, naging dilemma dito is kasi nahaharang dahil nga syempre, yung iba kong mga naging regular customers, malayo sila dito. So, naharang sila ng maliliit. But, kapag kayong weekends, doon lang din talaga sila nakakapunta. Lalo na yung mga walang motor at maglalakad lang. But I am so grateful pa rin sa mga customers ko na matyaga din, yung marami sa kanila matyaga din maglakad. Kasi ang unang hinahanap nila kasi sa tindahan ay kumpleto. Yung kapag pumunta sila, nag-worth ang kanilang lakad at nakuha nila lahat, nabili nila lahat ang pangangailangan nila. And I admit that sometimes nahihirapan din ako doon sa ganong sistema na ma-provide lahat ng kailangan nila. It is because, unang-una hindi ako makalabas, diba? Si Daddy Part nyo, pag-uutusan ko, may mga pagkakamali pa din. So, ito yung isa sa mga dilema na kinakaharap ko nang mag-isa lang ako nang walang tindera or walang tao na mapagkakatiwalaan na maiwan dito para ako ang personal na mamili, ako ang personal na pumunta sa mga suppliers. Okay. Number 4, customer service. So, sa customer service, handyan na nga yung pinagkukumpara kayo, na handyan na din yung nasungitan sa inyo. Kasi, tulad nating mga nanay, no, kapag umiidad na tayo, talagang sometimes hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa sarili natin. Yun pala, it's either meron na pala tayong nararamdaman na conditions na we are not aware. Kasi ang isip natin, hindi naman tayo nagkakasakit, malakas naman tayo. Lalo na kasi sa mga babae, nagkakaroon tayo ng mga hormonal imbalance. At kapag nagkaroon tayo ng hormonal imbalance, ano ang mangyayari? Meron tayong may mga effect. Unang-una, yung mainit ang ulo, no? Fecal-minded, yung focus natin nawawala, no? Mostly, kapag ka-hormonal imbalance, hindi lamang physical ang apektado, kundi ang ating kaisipan. So, kaya talagang napaka-importante na we are aware, no? Na bakit ganito, ang sungit-sungit ko, dati okay naman ako, bakit ganito? Hindi naman ako insecure sa kapwa ko kasari, pero ba't parang ang sungit-sungit ko, ganon, no? So, you have to question yourself, you have to know and you have to listen. You must or you need
to listen to yourself, na kailangan magkaroon kayo ng self-realizations na bakit nagiging ugali mo to, nagiging attitude mo, nagiging behavior mo to. So, dapat alamin natin yan. Lalo na tayong mga babae. Kasi sa mga ganitong edad ng mommy part, na tulad ko na almost papunta na ako sa 40, di ba? 2 years na lang, 40 years old na ako. So, may mga nagaganap talaga na kahit sabihin mo, ay, grabe, no? Siguro due na rin ito sa sobrang dami kong iniisip at dami kong obligations at saka ang dami-dami kong ginagawa. So, talagang sometimes yung ating health dumadating dun sa punto na nagde-deteriorate na. And because of aging also. Okay? So, I would like to emphasize this particular topic kasi kung nakaka-relate ba kayo. Kasi baka mamaya, kayo, mga viewers ko, lalo na itong mga umiidad, baka mamaya hindi rin kayo aware. Ay, oo nga, no? Parehas kami ni Mami Park. Bakit kaya ang init ng ulo namin? Bakit kaya parang ganito, ganyan, ganyan. So, baka kasi meron tayong health condition na we are not aware kasi hindi naman tayo nilalagnat, hindi naman tayo high blood, hindi naman tayo, no? Pero, yun pala, meron tayong hormonal imbalance, ganyan, meron pala tayong dinadamdam, ganyan. So, Mami Park, may sakit ka ba? Wala naman. Hindi ko rin masabi. Hindi pa naman ako nagpa-check up. Pero, syempre, nadadama ko na I'm not used to be, no, like before. Okay? So, ayan. So, yan ang ating pang number 4. At pang number 5, daily operations. Ayan. Itong daily operations na to, may mga napapaloob. Sa araw-araw nating pagtitinda, mga ganap natin, mga kinakaharap natin ng mga So, I know makaka-relate ang everybody, no? So, number 1 na dyan sa ating daily operations ay yung mga panukli. Alam niyo po ba, nung holidays, nagkaroon ako ng ako ina-admit ko talaga, parang nagkamali din ako. After nung nangyaring incident na to, talagang I realized na iyak ako talaga, pumunta ako sa CR, naiyak talaga ako. Kasi, isa sa naging problema ko dito ay yung bakit bigla na lang nawawala ng piso. Ang hirap maka-access ng piso. Nagkataon pa na itong aking si butika na inaasahan kong pagpapalitan ng piso, kasi marami siyang piso pinapalitan ko siya ng mga bills na barya, na yung like hundreds and fifties, and then siya naman, kapag kailangan ko naman ng piso-piso, binibigyan niya ako kasi may nagdadala sa kanya. So, it happened na sarado siya kasi pag holiday, sarado siya. No? So, mayroong bumili sa akin ng Gatorade. Ang problema, wala akong panukli ng piso kasi 37 yata yung Gatorade. No? And then, sabi niya, ano gagawin ko? Wala akong piso. Obligasyon mo yan. Siyempre, ikaw tindahan. Natural. Wala nga naman ako problema. Wala akong piso. So, I should be polite answering her, no? Kaso, sa sobrang stress ko, pagod, puyat, at hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Ang dami ko na ding, puro na lang, hindi ko rin naman naisip na pakiusapan na candy na lang sana yung sukli, no? Dumating ako sa punto, nagsukli talaga ako ng candy. Nagsukli kami ng candy. Nasagot ko siya. Nakalimutan ko kung paano ko siya nasagot. Nagkaroon kami talaga ng pagtatalo. And then, lumaya siya, umalis siya. And then, hanggang dun sa lumalakad siya, nagkakasagutan pa kami. And then, nainis ako sa sarili ko kasi hindi ko na dapat patulan kasi customer ko siya. Although, hindi ko siya regular customer. However, kasi syempre, machichismis ka. Madadaldal ka sa ibang tao na gano'n ang ugali ko, no? So, sobra talagang inamin ko sa sarili ko yon na hindi ako dapat naging mapagpatol. Unang-una nasa akin ang shortcoming. Nasa akin yung pagkukulang. 'Di ba? So, tama naman si Tomer. So, talagang sobrang nagdasal ako ng mabuti noon. Nasabi ko, Lord, bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Sa dami ng mga nagpagdadaanan ko siguro. Kaya ako nagiging ganito. Kaya talagang ang hirap kontrolin na hindi mo mapas. Minsan talaga dadating sa puntong nadadivert mo talaga sa customer yung nangyayaring mga problema. No? So, kulang ako talaga sa piso those times. Talagang sobrang pagsisisi ko na pinatulan ko pa yung customer. No? So, kaya kayo, advice ko sa inyo, no? Hanggat kaya nyo, tumalikod na kayo. So, kung bakit hindi ko naman naisip na pakiusapan, baka po pwede na na lang. Kung bakit tumaas din ang boses ko, hindi ko rin alam. Sobrang pagod na ako kasi talaga, no? Dahil napaka-busy. So, yun, no? So, panukli. Ang hirap talaga, no? Napakahirap. And yan ang mga challenges na inaano natin araw-araw and also sa mga aspiring na magiging kasari. No? So, kaya, laging tatandaan, maghanda ng panukli. Naghanda naman kami, guys. Kung bakit lang talagang, imagine niyo 1,500 na yung mga piso-piso ko, no? 2 days lang, ubos siya na panukli. Ganun kalakas yung piso-piso na naubos lang yung panukli na yun, no? So, yun. So, isa pa sa naging diskarte ko dito, no, sa aking daily operations, bukod sa panukli, ay ang yelo. So, yung yelo, napakahirap kapag hindi nagdi-deliver ang ating
taga-deliver ng yelo, no? Alam nyo guys, kung ano po ang ginawa ko. Nasanay na rin siguro. Priority ko talaga yung mga customer na talagang avid fan ditong bumili. And also, yung mga bibili talaga ng alak, ay pin-priority ko. Kasi pag may shortage ng yelo, kinokontrol ko na yan. At pina-priority ko talaga yung mga customers na dapat i-priority, lalo na yung mga bibili ng alak sa gabi. Why? Kasi nag-stock ka ng alak, matitenga ang alak mo kapag wala kang yelong ibibigay. Ganun ang mga tao rito. Hindi sila basta-basta bibili unless talagang sasabihin nilang, sige, alak na lang, hanap na lang kami ng yelo sa iba. Kasi yung iba ding mga tindahan, kahit alam nila, na, kahit may yelo sila, pag nakita na hindi naman sa kanila bumili, hindi rin nila pa-priority bigyan ng yelo. Kaya naman, ang ginawa ko para sa mga customers ko, pin-priority ko talaga sila na paglaanan ng yelo. Para pag dumadating dun sa punto na nagkakaroon ng biglaang hindi magdi-deliver, ay may maibibigay ako at makakabenta. So, isa yan sa napaka-challenging talaga sa akin araw-araw. Tulad today, 2 araw hindi nag-ano ang yelo. Kung kami ay maliit ang istaka ng aming yelo, hindi ko na-cater, di ba? Kasi isang kasari dito, naubusan na rin siya. So, talagang, syempre, nag-staka ng alak. Lalo na sa gin, napakalakas po ng gin dito. Isipin mo, halos araw-araw. Sa isang linggo kasi, nakaka 5 bucks ako, 6 bucks. Minsan 7 bucks pa. No? So, kaya, hindi po pwede ang walang yelo dito. Paano pa yung mga bibili pa ng Alfonso na merong 1.5, paano pa yung mga bibili ng juice or soft drinks na marami, tapos kailangan din nila ng yelo. So, kaya it's a very challenging for me, or kung kayo man ay umaasa sa deliver na ice tube para ibenta as ating yelo, pampalamig, challenge talaga sa atin yan. At yan din nakakaharapin ng mga magiging soon kasari. Kung dadating sa punto na ang pagyeyelo or ang yelong maibibenta nyo ay ice tube na dinideliver, no? So, yung pagre-repack, no? Imagine niyo that. So, yan napaka-challenges talaga sa akin yan. Pati yung paano ko ma-handle ang mag-repack, maglinis, at habang nagbibenta, mag-display. So, kaya kailangan marunong ka sa diskarte ng scheduling ng iyong mga chores, ng iyong mga house chores na tinatawag natin dito sa ating pagnenegosyo. Nang sa ganon, ay masigurado natin na mag-run ng smooth ang ating operation the whole day. Okay? So, yun. Then, pangalawa, no, under daily operations, yung ating deposit ng bote. Lagi tayong nagkakaroon ng kaaway pagdating sa deposito ng bote. So, ako, tinanggal ko muna yung expiration date. Pero same pa rin yung aking charge at hindi ako basta-basta nagpapahiram ng bote. No? So, iyan ang magiging challenges nyo, mga bagong magsasari-sari store, magtitindahan. So, you have to make sure na mahaba ang inyong pasensya when it comes to that. Ang problema din kasi, no? Kaya minsan ina-explain ko sa kanila. Ang problema kasi, lalo na ang itong kasalo, lalo na itong upcoming summer, naghihigpit sa bote. You can buy 1 truck of kasalo, but kung ang iyong bote na ipapalit ay 3 kahon lang, yun lang makukuha mo, yun lang mabibili mo. So, sabi ko nga sa inyo, nung minsan, sa vlog ko, nabanggit ko, kung pagdating lang sa terms sa EKC, kila Kuya Joseph, malakas ako. Masasabi ko na, pwede kong iyabang na malakas ako pagdating sa terms. Ang problema, pagdating sa bote ng kasalo, walang mami-mami part talaga. So, kaya, ngayon pa lang, ina-explain ko na sa mga customers kung bakit kailangan kong gawin yon. Okay? Ayun. Pangatlo, ahente. So, challenge sa atin yung mga ahenteng pasaway, mga ahenteng lulubog lilitaw, or kaya naman wala tayong ahente at all, at paano tayo makaka-access. It's very, very challenging. So, I would like also to emphasize yung nagsabi sa akin nung minsan na kaya ayoko daw i-share kasi gusto ko ako lang ang dideliveran. And I'm pretty sure na napakalapit lang niya talaga sa akin. No? So, mga ahente na nagtaksil sa'yo na nangakong ikaw lang, pero yun pala, ganyan. So, paano natin yan? Paano natin i-address? No? So, may kwento ko sa inyo. One time, hindi kasi ako masyado nag-o-order nung nakaraan sa Snow Joe. Pinatay ko tong Snow Joe ko. Although, mabili siya. 'Di ba? Mabili siya. Kasi nga, napakataas ng kuryente. And then, pin-priority ko talaga si Ace. And then, sa akin, sa pag-iisip ko lang, hindi dahil sa ayoko nang bumili. Kasi, guys, hindi sa pag-ano. Kapag ka-continuous, halos 15 mil, 20 mil isang buwan. Snow Joe lang ang puhunan sa Snow Joe. Nabibili talaga. It's just that yung mga time na napakatumal,
nag-focus muna ako sa isang ice cream. Pinatay ko siya para makatipid sa kuryente, and at the same time, nilalagay ko na lang yung ibang ice cream dito kay Ace. But here's the thing, one time nag-text sa akin ang ahente, ma'am, o-order ka na ba? Ba't di ka na umu-order? Ganyan. Siguro mga 3 weeks ako hindi umorder. Tagal nun. Para sa kanya, matagal yun. Kasi hindi ako nawawala ng Snow Joe na ice cream. Nagulat ako, sabi niya, kung iniisip niyo po dahil binigyan ko po yung nasa kanto, nag-apply po kasi siya sa online. So, kaya, ako po ang naka-area dito. Wala po akong choice. Pero hindi ko po siya binigyan ng mga tab. Ang binigay ko lang po sa kanya, mga maliliit, Sunday, ganyan. Baka po kaya yun ang umorder kasi nagtampo kayo. Hindi ko alam yun. Sa kanya nang galing. Nagulat na lang din ako na yung isang suki ko rito na pina-follow din ako, pinapanood ako, ay nagulat din ako na nag-Snow Joe siya. At nalaman ko sa ahente nang, hindi talaga ako aware. So, kasi hindi ko naramdaman na apektado yung aking bente. Hindi ko talaga naramdaman. Dahil malakas ang Snow Joe dito talaga sa akin. Lahat ng ice cream na kinikerry ko, malakas. So, nagulat lang ako. No? And then, nung nagkausap kami, sabi ko, hindi ko alam yun Sabi niya, ma'am, huwag kang magagalit. Tsaka kasi ma'am, napakahina naman niya. Kasi kung hindi naman siya tatagal, babatakan ko siya ng babatakan naman. Pero syempre priority kita. Tapos syempre nagpanggap ako, sabi ko, kaya naman pala ginaganon ko siya. Kaya naman pala sabi ko, ako sa totoo lang, pwede na akong mag-welcome ng iba. Ganyan, ginaganon ko. Ma'am, siya po pwede kong tanggalin, pero ikaw hindi ka matatanggal. Napakatagal mo na sa amin. Alam niya ng Snow Joe. Pero ginanon ko lang si ahente. Nasar ko lang ng konti. But wala naman akong balak i-give up si Snow Joe. Ganun ako kalakas. Pag sinabi ko talagang gusto ko ng isang rep pa, pagbibigay yan. Gusto ko ng ganito, magbibigay yan. Kahit si Ace ganun. Yun ang kasarapan. No? Yun ang kasarapan. So, naikwento ko lang naman to guys. Kasi, isipin nyo, competition, no? So, ginagaya ka talaga kung ano ang meron ka. At hanggat kaya nila na makuha kung anong, no? So, merong isang kasari na bumibili sa akin ng sigarilyo. Sa totoo lang, panggabi ang malakas niyang part. No? Senior citizen na yun. At talagang nung minsan nga, nagkwento siya sa akin, Mami Park, yung katabi ko nagtindahan. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na nag-Snow Joe. Ganito, ganyan, hinahanap niya, nukuha niya lahat ng mga ahente, tinatawag niya, ganito, ganyan. Tapos hindi na niya ako pinapansin, hindi niya na ako kinakausap, ganyan. Samantalang okay naman kami, bigla na lang niya ako hindi kinausap, ganyan. Sabi ko, hayaan mo lang. No problem with that. No? Ako nga, pati pagkikenti ko, ginaya niya. Kasi alam ko, ni-raid nila lahat ng video ko para makita nila kung saan ako kumukuha, kung saan ako ano. At kung napapanood naman nila ngayon, hindi ako nasasaktan. Kasi, unang-una, pera naman nila yun, puhunan naman nila yun, at hindi ko naman sila katapat. No? Ang ano lang doon is, sana maging legal. No? Kasi, lumalaki ng tindahan, sana maging legal, para patas naman sa mundo. Na, diba? Pero, hindi ko pa rin sasaklawan yun. No? Basta ako, yung kung ano yung part ng buhay ko, kung ano yung part ng paghahanap buhay ko, kung ano ang tama, yun ang gagawin ko. Okay. So, tulad ng sabi ko sa inyo, ahente. So, sa mga ahente, si Marby in-exclusive talaga ako dito. Kaya, ang Marby po, nakaka 25 to 30,000 na ako niyan every month. No? Ganun kalakas yung tinapay dito. Kasi ang ginawa niya, Mami, i-exclusive kita para maging sentro ka, para ikaw na lang ang pupuntahan. So, dito sa Willow Bend, ako lang ang may Marby. No? So, yun yung masarap na pipili tayo ng ahenteng priority tayo. At kung hindi man tayo priority at dahil hindi sila exclusive, matuto din tayong makisama. No? So, marami akong mga ahente na talagang gumagawa sila ng paraan kung saan ako makakaluwag, kung saan ako pwedeng makiusap. No? So, huwag niyong pababayaan ang mga ahente. At pag nakuha niyo na sila, huwag niyong pababayaan. Yun lang pinaka-advice ko dyan. Okay? So, next would be, sa under ng daily operations, yung sales. No? Ito talagang isang sabi nga ni Ma'am Malu Aguirre last night, sabi niya, Mami, ang hirap kasi lagi lang nasa isip natin, benta. Parang wala nang time para magpahinga, nakakapagod, ganyan. Sabi ko naman sa kanya, parang minsan naiiyak na ako sa pagod, ganyan. Hindi ko nga makuha mag-vlog kailangan ko pa magstay ng matagal dito sa tindahan para lang makapag-vlog ako. Sarado na ako, no? So, ito yung mahirap kapag ka-bread and butter mo ang negosyo, no? But, at the end of the day, wala tayong magagawa. Pag negosyante, benta, sales. Kasi ito talaga tayo, no? Kung sabihin man nilang mukha kang benta, puro ka benta, maiintindihan lang nila ang nararamdaman mo at kung bakit ka ganun kapag nahandun na sila sa sitwasyon mo. So, kaya nga, only kanegosyo, only business person can relate.
Di maintindihan yan basta-basta ng iba na parang masyadong ano na, puro ka, makabenta, gusto ka, no, papayaman, ganyan-ganyan. No. Bukod sa gusto namin yumaman, syempre, ito ang bumubuhay. No? Lalo na kung mayroon kang mga empleyado. Kung paano mabubuhay ang empleyado mo, paano mo pasasahuran, paano mo ma-maintain kung ang sales ay napakababa. So talagang isang napakalaking dagok ang napakatumal na 2024 talaga. And honestly speaking, sa inyo ba, nararamdaman nyo ba ang pagkatumal pa din? Talaga, mararamdaman talaga natin yan ng mahabang panahon. Whether we don't like it or not, whether we say na hindi natin wini-welcome ang negativity, dun tayo sa real talk. Dahil ang economy natin talaga bagsak, hindi talaga maganda. Tayo mabilis lamunin ng mga malalaki. So, ang ano na lang natin, kung nasa maganda tayong lokasyon, yun na lang ang pinaka-bless natin. Okay? So, talagang sobrang napakasakit kapag hindi tayo nakakakota. Kasi yung kota, kailangan man lang makakote. Diba? So, napakahirap para sa atin yung magbit tayo ng kota at mas marami yung hindi tayo nakakabit kesa nakakabit at nakaka-over sa kota. Okay? So, gumawa ng mga paraan at mga magagandang ideas para kayo ay magkaroon ng masaganang benta. No? Panatilihin ang mga magagandang advices ng Mommy Park. Okay? At ang mga magagandang natutunan nyo din. Kasi syempre, kahit paano, may sarili kayong natutunan at natuklasang aral, no, sa hanap buhay nyo. Kasi pare-parehas tayong tindahan, yes, but hindi sa lahat ng pagkakataon magkakapare-parehas tayo ng sitwasyon ng dilemang kinakaharap in our daily basis. Okay? Okay, so I think everybody could relate to me also sa next natin. So, pricing. Ayan. So, isa sa challenges sa atin ay yung pabago-bago ng presyo ng ating mga items na pinamimili. So, syempre, kapag mas madalas ang pabago-bago, mahirap sa ating mga maliliit na sari-sari store ang mag-adjust din ng presyo. So, ano ba ang mga diskarte natin? Ano ang diskarte mo, kasari? So, in my part, guys, maganda sa akin kung may stocks ako kasi I can able to have at least a week or 3 days na magbigay ng palugit sa mga kasari, sa mga customers ko na sabihin sa kanila na sa ganito pong araw ay magtataas po ang ating items. May specific items. Tataas po sa ganitong date, tataas po sa ganito. Ini-inform ko na sila. So, ang iba makakaunawa at sasabihin lahat naman talaga tumataas. Ang iba naman ay talagang dagok din sa kanila, no? Lalo na sa mga nanay na nagbabudget lamang para sa kanilang pang-araw-araw. So, when it comes to pricing, ang isa pa sa pinaka-challenges kasi diyan is yung halimbawa binigla ka, no, ng ahente. Tulad nung nangyari sa akin nung nakaraan tungkol sa gin. So, biglaan as in kasi wala akong stocks. And then, suddenly, tumaas ang gin. Tapos, may susunod pa kaming pagtaas ng formally February 1. So, hindi ka na nga makakakabig ng magandang-maganda, magiging dilemma pa kung paano mo i-explain doon sa mga regular customers mo na bumibili ng gin dahil malakas ang gin dito na biglang nagtaas. Kasi sometimes, yung paano mo mapapaniwala na totoo naman talaga na nagtaas. No? So, ang hirap na i-explain sa kanila minsan dahil may nagre-react talaga. Kahapon lang, ang bili ko ganito, ganyan. Minsan, sasabihin pa. Meron dito na bumili. Nagsara kasi yung isang kasari. Tapos, nabili sa akin yung customer. Sabi niya, 65 lang daw dun sa kabila, ganyan. Sabi ko, paano mangyayaring 65? Eh guys, ang panggagalingan na puhunan ay 61. Diba? 61, 62. Kung nabili mo pa sa labas. Yun yung lumang presyo. So, ibebenta mo ng 65. You only have 4 pesos sa isang gin. Kahit ako malaki at may mga wholesale akong products, hindi ko gagawin yun. Dahil unang-una, kahit hindi ako nangungupahan, kapos na kapos sa profit margin, hindi papalo, hindi papasok sa profit margin. So, talagang hindi ko alam kung maiirita ako dun sa customer o maaasar ako o uunawain ko na lang. So talagang sinagot ko, bakit ka bumili dito? Sabi niya, kasi sarado dun sa kabila, ganyan. Hindi ko problema. Kasi talagang tumaas. Baka hindi niya alam na tumaas na. Kasi nga, baka hindi siya umorder, nagsara siya. No? So I asked naman yung aming supplier, na-inform naman daw nila. Kasi sabi ko, may nagre-reklamo sa akin. So paano nangyari? Kasi, tinatanong ko si Kuya Joseph kung baka hindi patas ang bigay sa amin lahat ng dinalhan dito. No? Or, I don't know. So, kaya, challenge talaga ang biglaang pagtataas tapos hindi mo agad na-inform ang mga customers. Although, wala naman akong pakialam kung di ko na-inform yung specific customer na yon kasi nga, hindi naman siya talaga regular sa akin. Kasi, kung sasabihin niya, doon talaga ako bumibili. Di doon ka, hindi. Ako kasi guys, pagdating sa customer, lalo't wala namang utang sa akin. No? Wala.
hinahaya ko sila kung saan nila malayang gustong bumili. Hindi ko sila pinakikialaman. Kasi ang katwiran ko, customer has all the right kung saan nila gustong bumili. But also, sasabihin ko din na kaming mga business owners, we also have the right na taasan ang aming profit margin. Kasi paano mabubuhay? Paano kami mananatili sa market? Paano kami mananatili sa industry? Kung lagi na lang na parang charity ang presyo namin. Diba? Lalo na sa tulad ko. Diba? Na lahat binabayaran. So, it's a very challenging when it comes to pricing. So, paano natin didiskartehan ng pag-adjust? So, mas maganda kung bago nangyari yan ay na-inform ka ng mga ahente mo, kaya mahalaga ang pakikisama sa mga ahente kasi para napapriority kang i-inform kung tumaas. No? So, hindi kasi, ang nangyari kasi noon dun sa gin, hindi rin nagbiglaan lang din daw. So, kaya naging biglaan din sa amin. Nabigla din kami. Nabigla ako. No? But, ang pinaka-importante kung paano mo i-adjust ang iyong presyo. So, nag-adjust ako ng presyo. So, ang ginawa ko ay pagka-gin lang, mas mataas. Pero pag nakaset, mas mura siya. So, mas madalas naman din kasi dito yung nakaset ang kanilang binibili. Yellow, juice, at saka isang gin. Kaya, umokay na rin sa kanila. Kasi nga, hindi naman din ako nalayo sa mura pa din kahit papaano. No? So, kasi dito, magara dito ang kakaiba dito. Iba ang presyo sa gawing north, gawing south, iba-iba ang presyo. No, merong gawi doon, pataasan sila doon. May gawi dito, pamurahan kung sino ang mas mura. So, may mga ganung dating dito ang estilo ng presyohan. So, kaya lalo na sa akin na bilang isa sa malaking tindahan dito sa aming area, so syempre inaasahan nila na ako ay ako ang isa sa pinakamura sa kanila, among the rest. So, challenge sa akin yon dahil syempre, sa tulad kong nangungupahan at maraming binabayaran, mga nagpe-permit pa, nagtatax, napakahirap talagang hulihin kung saan ako papasok na pasok ang profit margin ko kasi importante ang mataas ang profit margin natin kasi iyan ang makaka-sustain ng ating negosyo para manatili tayo sa industry. So, tatandaan nyo when it comes to pricing, kung sakaling may stocks pa kayo, kahit 2 araw, 3 araw, you have to make sure to inform your all regular customers, lalo na yung tumatangkilik halimbawa mas madalas ng isang specific na items, ay ma-inform sila. Nang sa ganun ay it's either makabili sila hanggat mura pa sa'yo or kaya naman ay hindi na sila mabigla kung sila ay bibili na sa iyo. Sa araw na bibili sila na bigla nang tumaas. Hindi sila na-inform, hindi sila bumili agad. Diba? So, yon very challenging, lalo nang nakaraang taon na grabe ang sunod-sunod na pagtataas ng tapos may mga 2 beses pang pagtataas, kape, ang daming tumaas na items, kung paano mo i-adjust. So, adjusting your price is a very challenging talaga sa atin, lalo na kung biglaan ang pagtataas. So, kaya, kung mapapansin nyo, maraming ding salamat sa mga nakaka-appreciate na kapag kami mga magtataas, nagbabadya, at naiba-vlog ko sa inyo, ay nakikinig kayo at talagang naaasahan nyo din naman kahit paano ang mami part. So, in my part, gusto ko lang makatulong sa inyo, mga kapwa kasari, kasi yan na lang yung magagawa ko sa mundo, no? To help yung mga kapwa kasari natin by informing them or by giving you guys an advices, syempre. No? So, key when it comes to pricing, kapag may stock, magpaubaya na kayo ng 2 araw para i-inform ang mga regular customers or ang lahat. Kapag naman walang stocks at biglaan, kailangan maganda ang explanations, maganda ang ating sasabihin. Maging malambing at ipaunawa sa kanila kung bakit nagkaganoon. Okay? So, yun. So, next and last for our number 5 daily operations is yung ating schedules. Napakaraming sirang-sira dito. Yung schedules, bakit? Kasi unang-una, lack of human resources. Number 1 ko ng problema yan. But ngayon, I used to be alone. No? Na used to be na ako sa ganitong sitwasyon. Mahirap, nakakapagod kasi wala kaming kasama ng Daddy Park throughout weekdays. No? Pero, na-find out ko na parang mas okay yung ganito. Pagod ang katawan ko pero less ang stress ng isip ko. Kasi stress na nga ako sa mga bayarin at mga bills, may stress pa ako na meron akong pasahurin tapos nagpapasaway pa. No? So, parang nawalan ako ng bigat, ika nga. So, okay na ako sa ganito na kahit mag-isa ako. Kaya lang, syempre, I need to look after also my health na kahit malakas ako, kayod ng kayod, baka mamaya nahihirapan na din ako. No? So, isa sa mga hinihinala kong isa sa problema ko talaga ay yung hormonal imbalance. I'm pretty sure. Kasi yung mood swings ko ang naapektuhan. And then ang aking balakeng. Ayan.
So, yung schedules natin, no? Yan ay mahirap panatilihin kung kulang tayo ng support system at ng ating human resource. Okay? Or ating mga katuwang dito, katulong. Okay? So, sa schedule din, ay yung mapanatili natin ang opening and closing schedules, no? So, ang kagandahan naman, nung nag-start kami na maagang magbukas, si Daddy Park nyo kasi morning person siya talaga. So, talagang perfect yung schedule na ginawa namin, na siyang morning at ako naman ang before mananghali nandito na. So, si Daddy Park nyo, naiiwan ko siya until 8 o'clock, until 9 o'clock, minsan nga hanggang 10 o'clock. Grabe, nahiya na ako sa Daddy kasi si Arna daw siya, hindi niya alam gagawin niya. So, naiiwanan ko siya nung ganun, pagka mga daily, mga weekdays. Kasi, mabili lang sa umaga, kasi dahil doon sa mga tinapay, kape, mga pambaon ng mga bata. And then after that, tatahimik. So, kaya okay lang kay Daddy Park. Kaya halos lahat dito ng mga items na nilalagyan ko na ng presyo kasi para madaling mabenta ni Daddy Park. Kagandahan naman kay Daddy Park, kahit papaano, ay napapamiliarize na siya sa mga items, no? Yun. So, importante na ang ating mga kasama sa buhay, sa paghahanap buhay, lalo na mga partners natin, magkakasundo tayo para yung schedule tuloy-tuloy at maayos. Okay? So, yon, no? So, kakaharapin yan ng mga bagong magtitindahan. Baka mamaya, on and off kayo. Hindi consistent pagdating kayo sa oras, no? Laging tatandaan, malaking factors to consider or malaking factor, malaking dahilan ng paglago ng negosyo ang being consistent, no? Kasama diyan ang iyong time of opening and closing kasi doon naaalala ng mga customers kung kailan kanila maaasahan or mabibilhan. Okay? Kasi kung on and off ka, ang customer nadi-discourage ng pumunta sa iyo. Kasi pag once na nagkaroon tayo ng maganda ng customer na gusto talagang lagi bumili sa atin, pero tayo hindi natin matugunan yung oras na ng at mga pangangailangan nila, nadi-discourage na din sila eventually bumili. So kailangan mapanatili mo, maging consistent ka pagdating sa needs nila. Time and also their needs. Okay? So, number 6 na tayo. So, sa number 6, personal sacrifices. I know many of you could relate to this, no? So, unang-una na yung gasgas na to, no kamag-anak, no kaibigan, no pamilya pagdating sa negosyo. Kasi, iyan yung isa sa mga dahilan para bumagsak tayo. Dahil kung lagi tayong maawain, lagi tayong mapagbigay, pwedeng maging mapagbigay. Hindi naman literal na sinasabing huwag kang maging mapagbigay. Ang punto lang, kapag negosyo, maging mapagbigay ka kung personal na pera, kinita mo na, ang ibibigay mo. Pero kung mismong benta mo pa lang sa tindahan at mismong puhunan mo, ang naipamimigay mo na, hindi, iba ng usapan yon. At syempre, yung pagpapautang. Okay? So, minsan nga, tayong mga negosyante, nangutang na nga tayo ng puhunan, utang na nga ang mga items natin, inuutangan pa tayo. So, paano? Pag bumagsak tayo, paano? So, buti na lang ako talaga, natuto rin ako sa buhay na mang-reject. So, yan ang number 1 na kailangan nyong matutunan at makasanayan. Ang wag mag-guilty kapag nang-re-reject kayo. No? May panahon para sa pagtulong, may panahon para sa kusang pagbibigay. Okay? So, no kamag-anak, no kaibigan, no pamilya pagdating sa negosyo. Okay? May nakalaan dapat na budget para dyan or may nakalaang gagastahin para dyan. Hindi sa negosyo. Okay? Number 2, family bonding or celebrations. No? Itong gasgas na itong talaga, no? Lahat makaka-relate. No? We able to reject the invitations, no? Isa nagpapaano na lang tayo ng substitute sa atin, nakuha tayong nakuhang ninang, no? May birthday si ganito, may birthday si ganyan. May mga occasions na gusto natin magkaroon ng pahinga, hindi natin magawa kasi yun yung mas malakas ang benta. So talagang sakripisyo, no? Dumatad kami, dito na kami kumakain, hindi na kami nagkaroon talaga ng formal dining table at kakain kami ng sabay-sabay. Hindi na dumating talaga sa punto yung talagang masasabing kumakain kami ng sabay-sabay at isang pamilya tapos nasa bahay. Talagang dito na sa tindahan yung buhay namin. At even mga anak ko, ito na din ang kanilang nagiging buhay kasi katuwang namin sila. So, it's a practice, it's a training to them para sa paglaki nila ay malaking bagay yung natututunan nila dito yung disiplina at yung customer service kasi pag in the future pumasok sila sa pagnenegosyo, may idea na sila, di ba? Okay. So, yan. So, yung next would be pahinga. So, hindi na natin talagang, kahit gusto nating magpahinga, gusto nating matulog, antok na tayo, halos gusto na nating lagyan ng toothpick ang ating mata sa tanghali kasi sa sobrang antok natin, hindi natin magawa. Kasi nga,
bukas tayo at kailangan nating bumenta. Because, again, tulad ng sabi ko a while ago, sa daily operations, yung sales, kailangan nating mabitang quota. Okay? So, and the last, syempre, yung faith at yung belief, no? Yung pananalig mo, yung hanggang saan ang PC mo, susuko ka na ba? Or magkukontinue ka pa? Pagod na pagod ka na? No? May mga kasabihan, pagod lang pero hindi susuko. Diba? Ganyan. Magpapahinga lang pero hindi susuko. So, sana ganun. No? Yung ating spiritual faith, no? Sana nandoon. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat ng ito. Minsan, dadating ka dun sa puntong, even may mga may mga support system ka, dumadating ka talaga dito sa puntong, lalo na sa tulad ko, no, na halos ako lahat. Parang sabihin ko talaga, ako, pag gumiba pa ako, paano, diba? So, minsan nakakausapin ko na lang talaga. Hindi ko alam kung may Diyos ba talaga o paano, diba? Basta nagsasalita ako, nagdadasal ako. Kung sino man siyang may likha sa atin, sinasabi ko talaga, Lord, kayo na bahala sa akin. Kayo na po ang bahala na magbigay ng customer. Kayo na po ang bahala na baguhin ang aking pag-uugali at na sana magkaroon ako ng control, magkaroon ako ng focus, lumakas ako, malakas ako, at sana mapagtagumpayan ko ang maghapon, mapagtagumpayan ko ang mga darating na bayarin. Ganun. Hipuin ang mga taong tumutulong, nagiging daan para ako'y makaraos sa mga bills ko, sa mga kailangan ko, karagdagang kapital, or kapital, ano man pa yan, whatsoever pa. So, ganun. No? So, yan ang aking tanging ma-share sa inyo, guys. And I do hope na huwag kayong mawawala ng pag-asa. Si Mami Park na, hindi sumusuko eh. Kinakaya ko eh. So, alam nyo, honestly speaking, sa halos araw-araw, no? Napakadalang mapahinga ang Mami Park pagdating sa bayaran. Nako, mas madalas talaga yung 40,000, 30,000, 20,000, halos araw-araw yan. Yan ang mga bayarin ko, guys. Imagine that. Kasi to fulfill ang ating tindahan at ang kay Lola pa. Talaga grabe. No? Sobra. Tapos yung bills pa natin. Kasi, kailangan, pag nabili, kailangan mamili ulit kasi kailangan mag-rolling at magpaikot dahil may babayaran. Paano natin matatapalan yung lumabas na perang bayarin natin, hindi na mag-generate ng income yun kasi accumulated yun at saka expenses na talaga at all yun. Diba? Tulad ng mga kuryente, no? Diba? Mga yung mga ano natin sa daily operations, kuryente, upa, lalo na sa tulad naming umuupa. Diba? It's really challenge, no? Kaya nga minsan, matatawa na lang ako kapag may mga nagvo-vlog na ganito, ganyan, ganyan. Subukan kaya nitong mga to na mga mangupahan. At no? But I'm not saying naman na bless sila eh. Ang point ko lang is, magpapakatotoo na talaga ako. Napakagagaling ng mga tindera. Siguro sasabihin niyo, Mami, parang nagbuhat ka na ng sariling upuan mo. Kayo na mag-isip, no? Nasa inyo na yun. Napakagagaling ng mga tinderang na pagtatagumpayang makabayad ng bills sa kabila ng sila ay nangungupahan. Napakagagaling. Hands up ako sa kanila. No? So, yun lang. At sana dumating sa punto na lagi na akong makapag-vlog ng mas madalas compare sa mga ngayong nangyayari. Pero, syempre, masaya ako na pag-focus ako. Ang saya-saya ko pagka nare-refill ko yung ref ko, yung chiller namin, no? Ang aming mga sigarilyo, no? So, ito ko kaya kayo konti. Tour natin. Ito ang last natin. Tour.